Masaya at sobrang memorable. Although nakalipas na yung 5th anniversary namin ni Iwog, gusto ko lang i-share sa inyo kung saan kami nagpunta at nag-celebrate. This was planned by Iwog Mark himself. Naalala ko noon, nung bago pa lang kami sa relasyon, palagi niya akong tinatanong kung okay lang daw ba sa akin magkaroon ng partner or jowa na wala pang trabaho, na parang walang mararating sa buhay. Ang sabi ko sa kanya, hindi naman importante sa akin kung meron siyang trabaho or walang-wala siya ngayon, dahil handa akong tulungan siya para marating ko ano man yung mga gusto niyang marating sa buhay. At ngayon yung 5 taon na kami ni Iwo, grabe, sobrang nakaka-proud dahil ang layo-layo ng nanarating niya. At eto nga, nilibre niya ako sa Okada. First time ko makapasok dito. Alam niyo, muntik na nga ako maiyak nung sinabi sa akin ni Iwo. Kinausap niya ako na ngayon daw yung time na babawi siya sa akin. Kasi alam niyo yun, nung mga panahong walang-wala siya, sabi niya hindi ko siya iniwanan, hindi ko siya pinabayaan, imbes tinulungan ko siya para umangat at maging maganda ang buhay. Well, si Iwog naman kasi sobrang sipag, sobrang understanding at matalino din, so ina-expect ko talaga sa kanya noong una pa lang na malayo yung mararating niya. Nakakatuwa nga dahil noong unang mga pagkikita namin ni Iwog, tuwing magde-date kami sa labas, syempre dahil ako yung meron, ako yung palaging gumagastos. Pero alam niyo kung ano yung mga pambawi niya sa akin. Hindi man bongga yung mga binibigay niya sa akin, pero iba yung effort niya. Kung paano siya magbigay, nagbibigay siya ng mga kung ano-anong mga bagay, mga lutong pagkain, talagang bumabawi talaga siya sa akin. Alam niyo ba, minsan, madalas tuwing pupunta kami ng mall, kapag bibili ako ng mga damit, lagi kong tinatanong si Iwog kung meron siyang gustong bilhin kasi ayoko talaga na meron akong bibilhin tapos siya wala man lang iuwi kahit isa. So palagi ko siyang inaalok pero never siyang kumuha kahit ano. Sabi niya okay pa naman daw siya, marami pa siyang isusot, so okay lang yun. Never siyang nag-take advantage na dahil meron ka, so dapat meron na rin ako. Hindi siya ganong klaseng tao. Tapos ngayong may maayos ng trabaho si Iwog, siya na madalas yung nanlilibre sa akin pag kumakain kami sa labas, kapag pupunta kami sa mall, pag meron kaming bibilhin. Ang sarap sa pakiramdam kasi alam mo yung taong nilaan para sa'yo ay nandito na, kaharap mo, nakakasama mo. At sobrang proud din talaga ako kay Iwog dahil hindi niya ako sinukuan sa mga panahon na parang pinanghihinaan ako ng loob. Never talaga niya akong inaway, never niya akong sinukuan kahit na minsan may pagkapasaway or toyo. Talagang laging nandyan siya para sa akin, para gumabay, para ipaunawa sa akin yung mga bagay-bagay. Kaya kahit madalas LDR kami ni Iwog, palagi namin iniintindi yung isa't isa. Madalang kaming mag-away dahil palagi kaming nagkakausap at palagi naming ina-update yung isa't isa. Siguro isa ito sa sekreto kung bakit hanggang ngayon ay kami pa rin dalawa at mahal na mahal pa rin namin ang isa't isa.